Ako si Andres. Malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa akin pagkalabas ko ng school. Tumakbo na lang ako ng mabilis kahit na mabasa ako dahil wala naman akong payong nadala. Ayoko ring maghintay na tumila ang ulan dahil mukhang lalakas pa ito kapag hindi ako umuwi agad. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa maisipan kong huminto sa isang tindahan para sumilong muna. Habang nag-aayos at nagpapatuyo ako ng buhok doon, ay nakita ko ang kaklase kong si Magdalena na naglalakad papunta sa isang iskinita. Mabilis na napakunot ang noo ko dahil sa aking nakita. Hindi doon ang daan papunta sa bahay nila. Kaya naman, hindi ko naiwasang hindi magtaka. Saan siya pupunta? Sa pagkakaalam ko, hindi pa naman sila lumilipat ng bahay nila. Nang sundan ko siya ng tingin, ay nakita ko sa unahan niya ang isang lalaking estudyante na hindi ko kilala. Hindi ko rin ito mamukaan dahil medyo malayo na sila. Sandali akong natigilan. Nobyo kaya yun ni Magdalena? Napailing ako. Imposible. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi interesado si Magdalena sa mga lalaki. Tuwing tinititigan ko nga siya sa klase, ay palaging matalim ang binabalik niya na tingin sa akin. Sobrang nakakatakot ang aura niya kapag galit siya. Para siyang papatay ng tao sa itsura niya. Nagdadalawang isip tuloy ako kung susundan ko ba sila o hindi na. Hindi kasi ako mapakali. Kakaisip kung saan sila pupunta at kung anong gagawin nila. Kung ano-anong senaryo nang naiisip ko na hindi maganda. Kinakabahan rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Bandang huli, sinundan ko pa rin sila. Dumistansya lang ako para hindi nila ako mapansing dalawa. Dinala nila ako sa isang bakanteng lote sa likod ng isang lumang bahay. Nagpunta sila sa isang madilim na parte ng bakanteng lote at doon naghalikan kahit na malakas ang ulan. Nabitawan ni Magdalena ang payong na hawak niya. Nang diinan ng lalaking yun ang halik nito sa kanya. Nagpalitan sila ng halik hanggang sa kumilos ang mga kamay ni Magdalena papunta sa leeg ng lalaking yun. Ang akala ko ay magiging mainit ang eksena nila. Ngunit hindi ko inasahan na magiging madugo pala ito. Nanlaki ang mga mata ko nang baliin ni Magdalena ang leeg ng lalaki at kagatin nito. Sumirit ang masaganang dugo doon at sinalo naman ito ng bibig ni Magdalena. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa aking nakikita. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Nakatayo lang ako sa likod ng puno na pinagtataguan ko habang kinakain ni Magdalena ang katawan ng lalaking yun. Ilang saglit pa, napalunok ako ng laway nang makitang mag-iba bigla ang aura niya. Bigla siyang naging mabalasik. Hindi ko alam kung bakit. Mas bumilis ang kilos ni Magdalena. Bumilis ang pagkain niya. Mga lamang loob naman ngayon ang nilalantakan niya. Hanggang sa huminto siya dahil may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Dahil doon ay napatakbo siya. Dumaan siya sa madamong parte ng bakanting lote at siguradong pauwi na siya ngayon sa bahay nila. Nang paalis na ako sa lugar na yun, isang bagay ang nakita ko malapit sa katawan ng lalaking biktima. Isang keychain. Dinampot ko yun at binasa ang pangalang nakaukit doon. Lena. Lena? Ito ba ang palayaw ni Magdalena? Nakatingin lang ako sa keychain na yun nang isang kamay ang maramdaman ko sa balikat ko. Pagtalikod ko, napatras ako agad ng mabilis nang makitang si Magdalena yun. Iba na ngayon ang suot niya at may hawak siyang pulang payong. Sandali akong naguluhan dahil sa nangyari.
Paano yun nangyari? Kung nakita ko siyang dumaan sa damuhan kanina. Kakaalis lang niya. Nasisiraan na ba ako? Nang tanungin ko siya kung saan siya nanggaling kanina, ay sinagot niya agad ako. Galing raw siya sa bahay nila. At kalalabas lang niya. Magtatanong pa sana ako nang sabihin niya na sa akin ng totoo. May kakambal siya. Si Lena. Si Lena ang pumatay sa lalaki kanina at hindi siya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kaya pala ibang-iba ang Magdalena na nakita ko kanina. Hindi pala siya yun. Mapusok ang Magdalena na yun. Ibang-iba sa kanya. Nang tanungin ko kung aswang rin ba siya gaya ng kakambal niya, isang matamis na ngiti lang ang ginawa niya. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Ilang saglit pa, umalis na siya at hindi na lumingon pa. Naiwan akong tulala sa kinatatayuan ko habang patuloy pa rin ang malakas na ulan.